Pagsasalin sa Filipino. Lenghi matrix. Ang E-matrix ay isang talinghaga para sa isang artipisyal na nilikhang realidad, at kapag tinitingnan natin ang lipunan ngayon na isang realidad na nakabatay sa mga batas, regulasyon, kalakalan, at taliwas sa mga likas na batayan ng tirahan, pangangaso, pangangalap, pagpaparami, makikita natin ang modernong mundo bilang isang artipisyal na produkto. Lalo na kapag masusing sinuri, makikita na ang mga likas na batayang ito ay nananatiling gasolina ng makina ng lipunan, ngunit may inilagay na artipisyal na patong sa ibabaw nito upang payagan ang mas malaking kontrol. Sa pelikula, ipinapakita na ang mga taong nakakabit sa Matrix ay walang iba kundi mga baterya na ginagamit upang patakbuhin ang dakilang artipisyal na nilikha. At nananatiling totoo ang talinghagang ito kapag tinitingnan natin ang lipunan ngayon at naunawaan na ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng voluntaryong pakikilahok ng mga taong inalipin ito. At sa sandaling ang isa sa mga baterya alipin ay humina, ito ay mabilis na itinatapon at pinapalitan ng bago. Pinapakain ng mga baterya ang utak, ngunit wala silang pananaw ng utak na kumokontrol sa matrix, kaya't ang mga baterya ay umiiral sa sarili nilang napakalimitadong pananaw, tulad ng mga taong makikitid ang pananaw na palagi nating nakakasalamuha. At dahil napakalimitado ng kanilang pagtingin pag-unawa, hindi nila kayang maunawaan ang lawak at layunin ng matrix. Dito nagiging problema para sa mga dogmatikong moralista na nakikita ang matrix bilang masama. Ang lahat ng sistema ay nakabatay sa input at output, pagkain at pagdumi, pakikipagtalik at kapanganakan, pagkatuto at pagtuturo, pagtatanim at pag-aani, paggawa at gantimpala, at maaari mong tingnan ang isang magandang larawan ng isang mapagmahal na ina na nagpapasuso sa kanyang sanggol at matapos mong punasan ang sentimental na luha sa iyong mata. Maaari mong makita ang ina bilang isang alipin baterya na nagpapakain sa isa pang drone na ilalagay sa serbisyo ng Matrix at maunawaan na ang eksena sa harap mo ay hindi mabuti o masama, kundi isang kinakailangan upang mapanatiling gumagana ang sistema. Yaong mga nasa labas ng sistema ay nabubuhay sa tuloy-tuloy na takot at pakikipaglaban sa likas na mundo, sa walang katapusang pakikibaka para mabuhay laban sa mga elemento, uhaw, gutom, hayop, insekto, bukol, bakterya at biolohiya. Hindi kailanman tunay na nakakapagpahinga o nakakapag-enjoy, hindi kailanman nakikilahok sa pilosopiya at mas mataas na pag-iisip, hindi kailanman lumalampas sa kanilang pangunahing pagkataong parang hayop, palaging nababato sa monotonya ng kanilang pinahirapang buhay. Yaong mga nag-aambag isiloob ng sistema ay nabubuhay sa walang hanggang kasaganaan. Hawak ang kabuuan ng kaalaman at karanasan ng tao, tinatamasa ang mga benepisyo ng walang hanggang buffet ng mga walang pakialam na relasyon na isang swipe lang sa kanan, nag-enjoy sa mga pagkain at mga pinong bagay na nilikha ng mga artisan mula sa buong mundo na dinadala hanggang sa kanilang pintuan, nakikilahok sa mga kapaki-pakinabang na trabaho at pag-aaral, namumuhay, nag-aaral, nagtatrabaho, namimili, kumakain at nagdiriwang sa marangyang mga infrastruktura na hindi naaapektuhan ng klima sa labas, hindi kailanman nababato dahil ang walang hanggan at walang limitasyong libangan ng bawat kalayawan, tukso. Pagpapayaman at kabuktutan ay isang click o tawag lang ang layo. Ngayon tinitingnan mo ang paghahambing na ito at biglang nakikita ang isang juxtaposition na pamilyar sa iyo. Ang paghahambing sa pagitan ng masayang pamumuhay sa bagong kaharian o pakikipaglaban para mabuhay sa panlabas na kadiliman. Biglang nababaligtad ang iyong pananaw sa Matrix at ang mga posisyon ng mabuti at masama na ibinigay sa pelikula at iniisip mo. Ito ba ang layunin mula pa sa simula? Ang Matrix at iba pang mga pelikulang laban sa sistema ba ay isang filter upang pilitin ang mga subbersibong tao na ipakita ang kanilang sarili at tanggihan ang bagong kaharian? Kung iyon ang tanong na nagsisimula mong itanong, ang susunod na tanong ay dapat: maaari bang maging isang utopyang paraiso ang lipunan na may mga mapanghusgang Kristiyano, kontrakultural na mga kaliwete, nihilistikong mga anarkista, mga radikal ng espesyal na interes at mga militante na ateista bilang mga kapitbahay? Sila ang mga taong ginagawang mga bayani sa anti-bagong kaayusan ng mundo at anti-sistema na libangan, kaya't ang mga taong nakikilala sa kanila ay naaakit sa ganitong paraan ng pag-iisip at nagsasama-sama upang tiwasakin ang matrix na kasalukuyan nilang nakikita mula sa kanilang napakalimitadong pananaw. Sa kabuuan, ang matrix ay tunay na umiiral at ito ay napakabuti para sa mga taong sopistikado at yaong mga nagsisikap na maging higit pa sa mga simpleng hayop sa bukid.
Sa kabaligtaran, ang matrix ay napakasama para sa mga taong nandidiri sa ideya ng pag-aambag sa pagpapabuti ng lipunan at sa gayon ay pagpapabuti ng kanilang sarili. Ngunit ang matrix ngayon ay napakalapit sa programang pangkompyuter na ipinakita sa pelikula, sa diwa na ang programa ay kasalukuyang hindi perpekto dahil puno ito ng kisirang code. Kaya't kapag ang masasamang tao at mga katiwalian sa lipunan ay tuluyang inalis ng Panginoon Rael, ang sistema ay magiging ganap.